Grabe ang nangyayari ngayon sa China mga kababayan at talagang nanganganib ang kanilang ekonomiya dahil sa ginawa ng Amerika, Canada at European Union. We will be introducing a 100% tariff on Chinese-made electric vehicles. China heavily subsidized all these Nitong products. mga nakaraang buwan lamang ay sunod-sunod ang pagbato ng mga nabanggit na bansa sa ekonomiya ng China. Tinaasan kasi nila ng sobra ang tarif ng China. At ito ay hindi basta-bastang pagtaas lamang. Ayon sa mga ulat, ay 100% ang ipinataw na taripa ng Amerika at Canada sa China, specifically sa mga electric vehicle products. Bakit nga ba ito ginawa ng Amerika, Canada at European Union? Ano ang mangyayari ngayon sa ekonomiya ng China? Tuluyan na ba silang babagsak? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Nitong May 2024 lamang mga kababayan ay nag-anunsyo ang Estados Unidos ng malaking pagtaas sa mga tarif or buwis sa mga imported na electric vehicle mula sa China na umabot nga po sa 100%. Yes, tama po ang inyong narinig. Napakalaki, 100%. Ito ay mula sa dating 25% lamang. At bahagi nga po ito ng mas malawak na hakbangin ng administrasyon ni President Biden na pigilan ang unfair trade practices ng China. Nilalayo nitong protektahan ang mga industriya ng Amerika, lalong-lalo na sa sektor ng renewable energy at electric mobility. At tiyakin din na hindi magiging dominante ang China sa mga teknolohiyang ito. At bukod nga po sa mga electric vehicle, kasama rin sa mga apektadong produkto ng China ang lithium-ion batteries, semiconductors at ilang mahalagang mineral. Ayon sa gobyerno ng Estados Unidos, ang mga hakbang na ito ay inilaan upang maiwasan ang pagbaha ng murang mga produktong Chino na posibleng magdulot ng pagkasara ng mga bagong pasilidad ng produksyon sa US at protektahan din ang kanilang clean energy sector. Katunayan nga po ay naglabas ang White House sa kanilang website ng mga explanation patungkol sa pagpataw nila ng 100% tariff sa China. At kung hihimayin nga po ang salaysay na ito, ay mayroong 4 na malinaw na dahilan ang Amerika kung bakit nila ito ginawa. At narito po ang 4 na yon. Una, tulad po ng sinabi ko kanina, ginawa ito ng US for protection. Protection para sa kanilang industry. Layunin ng hakbang na ito na protektahan ang lumalagong clean energy sector ng US. Gumagawa na po kasi ngayon ang US ng mga electric vehicle bilang parte ng kanilang pag-promote ng renewable at clean energy. At isa pa, nagpo-produce na rin talaga ang US ngayon ng mga electric cars or vehicles. Ilan sa mga malalaking kumpanya ng Amerika na gumagawa nito ay ang Tesla at Ford. Ang problema nga lang sa mga kumpanyang ito ay mahal ang kanilang mga electric vehicle. Samantalang ang China ay nag-aalok ng sobrang mura. Siyempre, mas pipiliin ng tao ang mura. Dahil dyan, ay mas marami ngayon ang tumatangkilik sa mga Chinese electric vehicle sa Amerika. At nakikita nga po ng US na isang malaking kompetensya sa market ng electric vehicle ang China. At para maprotektahan ang mga produkto ng Amerika at mas mabili ito sa market, ay tinaasan nila ang tarif ng China sa aspetong ito. And for that reason, no choice na ang China kundi magtaas rin ng presyo. Nakikita rin po kasi ng US na hindi talaga patas ang China sa larangan ng pagpresyo sa mga produktong ito. At ang pangalawang dahilan ng Amerika ay ang overcapacity ng produktong ito. Sinisikap ng administrasyon ni Biden na maiwasan ang pagbaha ng mga murang produktong Chino na maaaring magdulot ng pagkalugi o pagkasara ng mga bagong planta ng produksyon sa Amerika, lalong-lalo na sa sektor ng mga baterya at electric vehicles. Ang labis na produksyon sa China ay nagiging banta sa pangmatagalang kalusugan ng mga industriyang sinusubukang pasiglahin sa Amerika. At ang pangatlong dahilan ay mayroong kinalaman sa mga strategic sectors.
Ang aksyon na ito ay bahagi ng mas malaking plano upang tiyakin na ang mga critical na technology tulad ng electric vehicles, mga battery at iba pang mga mineral ay hindi talaga makokontrol ng isang bansa tulad ng China. May aspeto rin ang seguridad dito dahil ang mga teknolohiyang ito ay maaaring gamitin sa militar tulad ng mga lithium-ion batteries na ginagamit sa mga submarine at drones. So yung ginagawa po ngayon ng Amerika, mga kababayan, sa China ay isang napakalaking strategic move. Alam ng Amerika na balang araw maghahari sa kalsada etong mga electric vehicle. And for that reason, tataas ang kanilang demand. Ngayon, kung ang China ang nangunguna nito sa Amerika, pagdating ang panahon, matatalo ang Amerika sa produksyon ito. Kaya ngayon pa lang, gumawa na sila ng solusyon na somehow patalsikin ang mga produkto ng China sa electric vehicle sa kanilang bansa. Ito po yung nakita kong graph ng comparison ng China at Amerika sa revenue in terms of electric vehicles. At makikita nga po natin dyan na talo ang Amerika sa aspetong ito. Dahil nangunguna po dyan ang China. And 5 years from now, siguradong sobrang dami ng mga electric vehicle ang makikita natin sa kalsada. At sigurado ding madadagdagan na naman ang traffic nito. At ayon po sa website na yan, sa bawat 5 bagong kotse na naibenta sa market, isa nga po doon ay electric vehicle. At pinapakita din po sa website na ito ang graph ng production or stock ng mga electric cars from 2013 to 2023. At makikita nga natin dyan na pataas ng pataas ang graph dahil tumataas din po ang demand ng mga electric cars sa buong mundo. At makikita din po natin dito na mas marami po ang stock ng China ng mga electric vehicles kumpara sa ibang bansa. Yung blue po dyan, yung dalawang blue na nangunguna, yan po ay galing sa mga Chinese company. At yung green po ay sa Amerika. Samantalang yung violet naman ay from Europe. Ngayon, makikita po natin talaga yung comparison na mas marami ang ginagawa ng China ng mga electric vehicle kumpara sa Amerika. Pero ito po ay isang malaking problema para sa China ngayon. Bakit nga ba magiging problema ito ng China? Narito po ang paliwanag. Ayon po sa website na ito, noong taong 2023, 60% ng mga bagong registered na electric cars sa buong mundo ay galing po sa China. Take note po 60%. Sobrang dami nun. Isa na po ang ibig sabihin yan. Sa buong mundo, ang China ang mayroong pinakamaraming stock ng electric cars. Take note po stock pa lamang ito. Hindi pa nabebenta. Dito na po papasok ngayon ang pinaka-problema talaga ng China, mga kababayan. Ayon po sa website na ito na The Observatory of Economic Complexity, sa taong 2022, ang pinaka-top importer or bumibili ng electric vehicle sa buong mundo, una ay ang United States. Pangalawa, United Kingdom, sinundan ng Germany, Norway, at France. Makikita po natin dyan na US at Europe ang madalas na bumibili ng mga electric cars. Given that reason, sila din ang madalas na bumibili ng mga electric cars mula sa China. At papasok na nga po ngayon ang million-dollar question. Paano maibebenta ng China ang kanilang napakaraming stock na electric vehicle? Dahil sa mababa po na salita, ang kanilang mga suking bansa ay tila ba inaayaw o itinataboy na ang kanilang produkto. So dahil po sa ginawang desisyon ng Canada at US na pagbigay ng 100% na tariff sa China, ay mahihirapan po ngayon ang China na ibenta ang kanilang mga electric vehicle sa mga bansang ito. Ang desisyon ng Amerika at ng Canada na pagtaas ng taripa sa China ay magiging isang malaking pilay sa ekonomiya ng China. Buti na lang kahit papano ay mabait pa ang Europe or ang European Union sa China dahil nasa around 37.6% lamang ang itinaas nila sa tarifa ng electric vehicles. At nakikita rin po ng Amerika na ang mga electric vehicles ng China ay magiging banta para sa kanilang seguridad. Katunayan nga, ibinalita na sa mga international news outlet ang patungkol rito. Katulad na lang ng ibinalita ng New York Times na sinasabing Biden calls Chinese electric vehicles a security threat. Ito po ay isang issue ngayon na lumalaganap sa Amerika sa taong 2024. At ayon nga po dito sa New York Times, sinalaysay ni President Biden
na itong mga electric vehicles ng China ay mayroong mga operating system na pwedeng mag-send ng mga sensitive na information sa China. So delikado po talaga ito para sa Amerika. Iligay natin sa sitwasyon ng isang American politician. Halimbawa, siya ay sumakay sa isang Chinese electric vehicle. At sa loob ng Chinese electric vehicle na yon, hindi nila maiwasang syempre mag-usap-usap. Tapos napag-usapan nila yung mga mahalagang impormasyon patungkol sa China. Tapos wala silang kamalay-malay na naririnig pala yung kanilang usapan doon sa kotse na yon. At bukod po dyan, natatakot rin po ang Amerika sa pagpasok ng mga lithium-ion batteries na galing sa China. Well, ano ba itong battery na ito? Ito po ay tumutukoy sa mga bateryang ginagamit ng mga electric vehicle ng China. Ngayon, ayaw po ng Amerika na dumami or maging dependent sila sa mga lithium-ion batteries na ito na gawa ng China. Ang katotohanan po niyan, sobrang napaka-importante ng mga lithium-ion batteries, lalong-lalo na sa mga smartphones at mga laptops. Bukod dyan, ginagamit rin ito sa mga drones at ilan pang mga military electric vehicles. At nitong taon nga lang mga kababayan ay nagbigay ng malinaw na dahilan ng Amerika kung bakit ayaw na nilang mag-supply ang China ng mga lithium-ion batteries. Unang-una, ayaw nilang umasa sa foreign supply chain. Ang malaking bahagi ng global supply ng mga lithium-ion batteries kasi ay galing po talaga sa China. Nag-aalala ang US na magiging sobrang dependent sila sa China para sa critical na mga teknolohiya, lalong-lalo na sa mga electric vehicles at mga renewable energy systems. Kapag nagkaroon ng anumang hidwaan kasi or problema sa relasyon ng dalawang bansa, maaari itong magdulot ng kakulangan or kakapusan sa mga bateryang ito na makakasira sa kanilang sariling industriya mismo. At ayon po sa website ng Atlantic Council, pagdating ng araw, kung magkakaroon ng digmaan, maaaring magkaproblema po ang kanilang mga military weapon dahil sa kakapusan ng supply sa lithium-ion batteries. Posibleng magkaroon ng problema ang kanilang mga key defense products or mga armas katulad ng drones, F-35 fighter, jets, surface-to-air missiles at kahit na ang mga radyo. Well anyway, noong May 2024 nga po nangyari ang pagbigay ng Amerika ng increase para sa taripa ng China sa 100%. At pagsapit nga po ng July, ginaya naman ito ng European Union. Pero hindi ganun kalaki sa kanila dahil nasa 37.6% lamang. At nitong August nga lang ay binulabog ng Canada ang buong mundo dahil ginaya po nila ang Amerika. Sila din ay nagbigay ng 100% na taripa para sa mga electric vehicles ng China. Ang malaking katanungan ngayon, tama lang ba yung kanilang ginawa? Hashtag yes or hashtag no. Please comment your opinion below. Para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga politikal na usapin, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po si Ebad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out!